tandaan. Yun ang aral ni El Soriano. Tinuturo. So, magsasayit ako sa Proverbs 8:22 lang pakibuksan. Sa Proverbs, marami siyang talata, kaya hindi ako mag-focus. Hindi ko napaghandaan yung sabat. Proverbs 8:22, the Lord possessed me in the beginning of His ways before His works of old. I was set up from everlasting, from the beginning or ever the earth was. Sa 24, there's no depth. So, ibig sabihin, doon muna sa side ng tulong nila, nandun na siya. Ano man talata yung sa Isaiah, ako ang Diyos at walang nauna, walang huli, wala akong katabi. Isaiah 44, verse 5-6. Diba? Okay. Pakitakbo muna sa Proverbs 8:1 para mabilis. Sa ano lang ito eh. 8:1. Diba? Isa-isay natin. Isa yung konteksto niya. Ang nagsasalita rito ay yung wisdom. So, we're going to use sa Bible, marami ito. Hindi na ako maglalabas ng marami. Yung ginatawag na personification. Ang personification sa figure of speech ay isang bagay na tila ba nagsasalita na para bang siya isang may buhay na tao. At ito mismo na wisdom, ang wisdom ba o karunungan na gaya ng nasa isip natin ay may sarili pang isip, tulad ng another entity or being, apart from God, si Kristo, apart from God na nasa usis o kolpos, nasa bosom ng Ama na nandun ba sa loob, nakusa siya nagsasalitang mag-isa. Ito ang senaryo ha. Doon sa John 1:18, nasa kolpos siya ng Ama. Kung ang Ama isang literal na Diyos nandoon, nasa loob ba si Kristo na nagsasalita na nasa bosom ng Father? Yan ang tanong ko lang din dyan. Siya ba ay nagsasalita na another being? Kung siya naman ay wisdom na karunungan na nandito sa side ng utak, siya ba ay isang literal na tao o Diyos, na another Diyos na nandun sa likod ng utak ng Diyos na nagsasalita? So, yung pananalita o figure of speech ng Bible, mayroong tinatawag na personification o ipine-personify yung wisdom as though a human or an entity or a being. Yan. So, maintindihan siguro sa figure of speech yung may simile, mayroong tinatawag na personification. So, ito, mabilis lang to. Basahin natin yung wisdom na nagsasalita. Doth not wisdom right and understanding put forth her, pakitingnan yung mabuti ha, her voice, si wisdom. She standeth in the top of his high places, by the way, in the places of God. Hindi magkakamali ang King James sa translation. She. Bakit kaya? Ang pananalita, tulad ng ating, alam natin, sino ba si Solomon? Si Solomon na nagsasalita niya, tingnan niyo ang Bible. Ang pagsulat niya sa Proverbs. Pagsulat niya, ang lagi niyang pinaganon. Alam natin na may 700 na concubines siya na 300 na asawa. Ang kanyang pinukwento, yung kanyang karunungan at saka yung tungkol sa kanyang asawa. I-connect ka mo rito sa buong sinulat ka sa Proverbs 8:1, 9:1. Kinukumpara niya na ang karunungan ay katulad sa isang babae. Hello? So, she standeth in the top and high places, by the way, in the places of the path. She crieth at the gates. Tingnan mo ha, babae na yan. Mas feminine ang gender. She crieth at the gates, at the entry of the city, at the coming in at the doors. Taas ng konti. Yan lang. Sa 9:1, makisulit ng konti sis. 9:1. Itatapos natin. Marami pa siya. Hindi ko naupusin. Wisdom hath builded her house. Nagtatayo pala. Para bang yung karunungan kung saan nagtatayo ng literal na building? O yung karunungan na ginagamit ng Diyos sa pagtatayo ng kanyang
ng building. Ha? Sang-ayon naman ako na it points to Christ. Pero sa Proverbs, hindi pa si Kristo yan. Yan ay karunungan pa per se ng Diyos that in due time, si Kristo ang gaganap ng lahat ng nandun sa Proverbs 8 at Proverbs 9. Yan, ang tamang paggamit yan. Hindi isang another Diyos na nandun sa ulo ng Diyos. Isang another Diyos na nandun sa dibdib o bosom of the Father, na may sariling being, na isang Diyos na nag-anyong tao. O sabi ni Eric Soriano, tumahang doon sa anak ni Maria na tao. Kaya katawan tao, yung Kristo na Proverbs 8:22 bumaba at nanahangin sa anak ni Maria. Kaya naging Jesus, anak ni Maria, Kristo, anak ng Diyos. Kaya Jesus, Kristo. Kahit ano yung kanyang pananiwala, kay Eric Soriano yan. So dito, put word by voice. O dito, sa pinali ko, ang pinakita ko lang, hindi pa siya si Kristo. Siya ay talagang sarili pang karunungan ng Diyos or logos ng Diyos. Kung maging Diyos nandyan, yung kanyang wisdom ay nandun sa kanyang loob. Bahagi ng kanyang wisdom or logos, yung si Kristo na lalabas pag anak ni Maria. Inalagay sa sinapupunan ni Maria. Ngayon, ito, siya yung tinatawag rin na Shekinah glory of God. Ang Shekinah glory ng Diyos, yung kanyang wisdom na yan. Kung tawagin yan sa Hebrew, yan yung karunungan ng Diyos or asawa ng Diyos. Asawa ng Diyos. Yung Shekinah glory ng Diyos. Yan yung kanyang wisdom. Yan yung kanyang kaulayaw or kanyang, tinitipo ni kay Solomon yan. Kung paano yung babae ay kaulayaw ni Solomon, sa panahon ng iyan na hindi pa niya, ang Diyos ay nag-iisa, ang kaulayaw niya pa ay yung kanyang wisdom. So I hope yung mga tayo sa kanila. Ang pinakita ko lang dito, bakit she or her? Sapagkat kung paano, ito, singit ko na, si Adan, bahagi niya na si Eva. Ito si Adan. Ganon din ang Diyos. Ang Diyos, bahagi lang niya yung kanyang logos or wisdom. Okay. So, yan lang muna. Medyo hindi pa gumagana yung aking salamat pa rin sa Diyos. Amen. So, amen. So, meron pa